So, ayan po guys, nakataas yung ating mga trapal, pero po, mukhang ulan. Tsaka po yung mga cortina dito, kailangan muna natin ng ventilation. So, inano ko muna. So, yan dyan. Tapos yun doon. Sabi niya ating mga babies. Ayun yung pinamilk ko kanina ng pork milk. Okay na po siya guys. Nag-milk na siya. Nagdidede na siya kay Sasa. So, malaking bagay pagka ganun kasi mas maganda yung galing sa nanay yung kanyang food. Pero, babantayan pa rin siya para talagang mapoprovide yung needs. Kasi survival days itong 3 days. So, kailangan nandito ako para maalagaan. So, hindi talaga pwedeng wala ako dito. Kasi, kailangan natin maalagaan yung mga ganyan. Ayan, yung mga nadadaga na ng paa. Kasi pag hindi mo kasi maano yun, may ipit na lang ng nanay yun. Kagaya kahapon na may na upuan si Sasa. Kung hindi ko tinakbo yun, wala na. So, kailangan talaga bantayan natin. Ginusto natin ito, inegosyo natin ito. Wag nating yung pabayaan lang. Yung may mentality kasi yan tao, bahala na attitude. Hindi po ako pwede sitisay ng ganun. Ayaw ko po ng bahala na. Kasi nga investment natin ito guys. Hindi lang ang laki ng pera na binitawan natin dito. Ilang months ba tayo nag-antay bago lumabas yung mga piglets, diba? Tapos sabihin nating bahala na. So hindi talaga ganun yung mentality ni Desai guys. Iba talaga ako. Sabi nga ni Jem, may sarili ako mundo. Hindi ako yung kung ano yung nakasanayan ng iba, hindi ako comfortable sa ganun. I have my own way to be comfortable for what I'm doing. So, mas comfortable lang ako pag na-make sure ko. Kanina nag-pick up ako ng donuts pero umuwi ako, hindi ako pwede magtagal kasi may mga pigs ako. Naintindihan ako ng mga friends ko kasi ito yung priority ko eh. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Kasi love ko tong mga pigs na to eh. So, alagaan ko. Gagawin ko lahat para mapabuti sila. So, ayan na. So far, maganda yung progress nila guys. Ayan o. So, ayan na sila. Ganyan na sila ka-active. At yung ito yung nag-bleeding kagabi. Okay na siya. Na gumaling na siya. So, ayan sila. Ang ganda. Talagang Dorox na Dorox ito nga. Ito yung pinaka, ito yung, yung ears kasi nila yan nakatupi. Yung isa talaga lumabas na yung niya. Yung, ayan pila yung mga tainga nila yan eh. Ayan Ayan. Magmamatch talaga kasi si Sasa, siya large white, mix ng Dorox din tong lahi nito. Wala lang siya mga spots. Pero, may dugo pa rin siya ng hybrid Landrace. So, hindi siya hybrid kasi si Dona, American Landrace talaga, hindi lang siya hybrid. So, mix na siya ng ng iba-ibang bloodlines. So, yun yung result niya. Magkapareho sila ng bore na ginamit ni Nana, pero mas nangingibabaw dito. Ayan may result talaga. Yung mga piglets, ayan grabe yung spots, ang ganda tignan. Ayan, yung mga ears nila talagang pilulong. Yung, may mga tupi. Nakakatuwa. Meron pa rin naman yung yung mga tainga nilang maigsi. Pero ayan Ayan So, ayun po, brown out. Kaya wala po tayong ilaw, guys. Pero, ayun si Sasa. Nagpapadidi sa kanyang mga piglets. So, painom po muna tayo ng vitamins. Nagdididi po muna. So, patapusin po muna natin sila mag-milk. Ayun po. So, pagka ganito po, kailangan natin tulungan yung ating sow para mapamilk po ng maayos yung mga piglets.
mga reasons po kung bakit kailangan ko ihawa yung mga piglets na ganyan po guys. Kasi 17 piglets po, tapos bali 16 nipples, 15 lang po talaga yung nagpo-produce ng milk. So, ang kailangan pong gawin para mag-survive po lahat, yung malalaki na lagi pong nakakapag-milk, iwawalay mo po sila doon sa, i-separate mo po muna sila para mabigyan naman ng chance na makapag-milk, especially yung mga malilit. Kasi mostly po sa mga piglets, as I always said, labanan ito, battle of the fittest po. So, yung mga mahihina po, pag hindi mo sila alagaan, hindi po talaga sila magsusurvive. So, ito yung first 3 days, survival days nila ito. So, kailangan, tulungan mo sila para kayanin nila yung challenge na mag-survive sila within 3 days. Kasi later on, pag medyo malalaki na sila, kaya na po nilang ipaglaban yung sarili nila. Pero, within the cycle, hindi po sila pwedeng pabayaan. Hindi mo po sila pwedeng iwanan lang na hindi sila, na nanay na lang ang magpapamilk sa kanila. Kasi kailangan pa rin silang i-assess. From time to time po, kasi kapag maraming piglets, marami man o konti, talagang gumigising ako ng madaling araw para, I'm going to make sure that the piglets are being fed. So, gusto ko silang nakakamilk lagi para maayos yung paglaki nila. Kasi paano ba natin mapapalaki itong mga pigs kung wala silang maayos na kain, di ba? So, yun yung mahalaga kasi doon. So, talagang binabantayan sila, guys. Kailangan natin sila alagaan. Especially yung mga mahihina, yung mga maliliit, yung mga smallies, yung mga ganun. Yun yung may mga special needs. So, kailangan nila ng more attention. So, alagaan mo sila. Kasi hindi binigyan ka ni God ng mga piglets, blessing mo yun. Nasa sa'yo na yung discard mo yun kung paano mo sila palakihin. Hindi paramihin. Paano mo sila palakihin. So, yan. Responsible owner, we're going to make sure their pets. Hindi lang kasi sila pig, hindi lang dog, hindi lang cats, yung gano'n. Sa akin kasi, family member ko ito sila. So, inaalagaan talaga nito. Ito yung calling ko eh. Talagang masaya ako sa ginagawa ko. Kaya nag-i-enjoy ako dito. So, tsaka mahal ko talaga yung mga pigs, guys. Yun lang talaga yung rason doon. So, magpapain muna tayo ng vitamins kasi tapos na sila mag-milk. At natin sila, di na tayo magmamarka. So, ang gagawin lang natin, painumin sila ng milk, ng vitamins dito. Hindi tayo magpapamilk tapos ng milk. Magbabitamins tayo dito and then lilipat sila doon para hindi na mahirap. So, ito po muna yung ubusin natin ng vitamins kasi hindi pa po ito naubos. Meron pa rin naman naka-reserve doon na vitamins sa loob. So, natin yun. This is Smolly. Alami ama ungwi. Alami. Kamu na tingnan mo? Dito sa ha. This is Rocky. I give him name. Kasi pagka mga special po yung piglets, ayan, marunong natin siya uminom. Kasi kahapon, nag-dropper na kami kahapon eh. Little bit more. Yum, yum. Yum, yum, mommy, yum, yum. You go inside. Okay. Tunla. Muli. Yehe. Lami ah.
Kisay sunod, dali. Kisay sunod. Dali. Dali. Ta. Ta. Let's go. Tuna. Guys, 4 days na po sila today. So, ayan na sila. Lumilipat po sila dyan pagka matutulog po. Tapos yung iba na dun sa nanay. So, nagme-milk pa rin po yung iba. So, ayan lang. So, binabantayan siya. Kailangan pa rin sila bantayan. Kasi nga sa sobrang dami ng ating mga BX 17. So, kailangan natin na make sure na safe sila. So, kailangan bantayan. Kailangan alagaan. Kasi, paano ba sila magsusurvive kung hindi natin naalagaan? Kailangan nila ng human support para lumaki silang mabilis. At saka, yung safety kasi nila, mas importante nyo. Kasi sila maliliit sila sa laki ng inahin. Kailangan po talaga natin bantayan. So, extra ingat na lang. Kasi blessing yan eh. Kung hindi mo alagaan, ayun na. Tapos, may technique po dyan eh, para ano, laging may ilaw po, para doon talaga sila magstay. Ayun na, maglalabasan mo sa punta doon sa magmimilk. Come on, let's go milk. Milk. Come on. Rocky, come on out. Let's go out. Let's go, mama. Come on, milk. Dali na, milk na. Ta. Dali na, milk. Sina. Dali na. Ta. Let's go, milk. Dali na. Yan. Lulusot sila dyan, tapos babalik din sila dyan pagka tapos na sila mag-milk. So, yun lang yung maganda pagka na-training mo yun. So, 4 na araw, matatalino na po sila, guys. Ayun na. Tsaga lang talaga tayo dito. So, thank you for watching, everyone. Have a nice day po and God bless. Bye-bye po. Salamat. We love you, Daddy Jem. Here comes our babies.